Good morning. Hello everyone. Welcome to my vlog. Mga ka-SK, magandang araw sa inyong lahat. At dito tayo ngayon sa farm nung kaibigan natin. At kukuha ng kawayan si Gerald. Ito yung lupa nung kaibigan natin. At ito, hindi na nalilinis tong parte na to. Pinagpapastulan na ng kalabaw. So, dito sa gawing dulo to, kasi andito yung kawayan niya. Sabi ko nga kay Jerel, pag may nakita siyang mga kalat-kalat ba o nakabali o nakawayan, putulin niya na para malinis tignan. Yung malinis yung puno ng kawayan. Ayan, kumukuha kami ng kawayan dahil yun, tatayo kami ng yung bubong ng water pump. So kuha kami pamoste na kawayan, yung pinakapuno. Kaya kami kukuha ng kawayan. Saka plus na rin, dumadami na yung ating mga livestock. So kailangan natin ng division. So kailangan namin yung kawayan para sa additional na kulungan doon sa loob ng parameters ng livestock natin. So yan, si Gerald, tumaga siya ng mga ilang puno, no? Tumaga siya ng ilang puno at hinakot niya doon sa bungad kasi ando doon yung service, yung ating kolong-kolong. Masamang balita, habang hinahakot niya yung kawayan, iniwanan niya yung itak niya. Ayan mga ka-SK, nung pagbalik niya, kukunin niya na yung itak, tataga siya uli, wala na, hindi na makita yung itak. So kinuha talaga ng mga dumadaan na tao doon sa lote nung kaibigan natin, no? Si Sharon. Shout out diyan, Sharon. Yung tumatawid doon, yun ang tumira. Kaya yun, bumalik siya ngayon. Ayan, bumalik siya, hinahanap niya pa rin yung itak para makataga pa nga uli. Kasi hinakot lang niya yung nataga niya at tatlong mahaba yata yun. Wala, hindi niya na makita yung yung itak. Ayan, no? Hanap siya ng hanap. Bumalik siya doon. Tinitignan niya baka nahulog o nagkamali lang siya. Pero ang tanda niya talaga, iniwanan niya yung itak niya doon sa tabi ng mga kawayan. Pero ayan, masamang palad nga, talagang may kumuha. Wala, kahit siya niya tingnan doon, wala yung itak. Talagang may kumuha ng itak doon sa mga dumadaan na tao. Kahit andun pa siya, tinira na rin yung itak. Walang shoutout siya yun dyan, magaling na tao. Shoutout, mabuhay ka. Sa ginawa mo. Naabala yung tao ko sa trabaho niya. Ayan, sayang, itak lang eh. Kaya ingat po kayo dyan. Shoutout uli sa'yo. 1,000 years later. 1,000 years later. Yan mga ka-SK, kaya nawala yung itak. Kaya yon, pinabili ko siya ng itak. At dinamay ko na rin yung itak ko. Dinamay ko na rin, bumili siya ng yero, simento, at saka yung itak, isa pang itak na pantabas ng damo o pilapil. At yun, bakal para dun sa flooring sa may water pump, saka yung bomba ng tubig. A few moments later.
Ayan mga ka-SK, at inumpisahan niya ng tinayo yung ng poste. Lalagyan niya ng yero. Ihuli na niya yung flooring. So yun, kailangan malagyan ng balangkas at malagay yung yero. Ayan, inumpisahan na niya. Kawayan na lang ginamit namin. Ayan mga ka-SK, believe din ako kay Jerel eh. Isipin mo, nag-iisa lang siya. Ang katulong niya lang yung asawa niya, taga-abot. Sabagay, medyo kompleto naman siya ng tools doon eh. So, ayan. Na balangkas na niya. At ang gusto niya, tapusin ngayon yung balangkas nga. Para kasi nag-uulan pa rin doon. So, kailangan niyang tapusin daw para yung water pump hindi mabasa ng ulan. So kaya yun, sinamantala niya hanggat minto yung ulan Kaya yan, nagbalangkas na siya. Yan, yan pang isang kulang namin, walang hagdanan, hindi ako nakabili bago ako umalis. Para yung ladder ba, para sakaling mag-abot-abot ng matataas na bagay. Yun, ngayon ginagamit niya yung tuntungan yung yung silya na plastic. Bagay, magaang lang naman siya. So sana wag mabali, mahirap yung maaksidente pa siya. So ayan, siguro susunod na pahanapin ko na siya ng ladder. Baka merong nagbebenta doon ng ladder, kung pwedeng pumunta siya ng Olongapo sa may triangle, makabili ng ladder doon. So ayan, patuloy pa rin yung binabanatan. Sabi ko nga sa kanya pag umulan, wag siyang magpaulan, pero kailangan daw matapos para at least may silungan na doon sa bomba ng tubig saka yung water pump. So ayan, nakalatag na dyan. Meron na siyang yero, lahat meron na siyang tech screw, yung at yung wireless na DeWalt na barena naka-charge na rin. So all set na siya. So sabi niya tatapusin daw niya. Kaya ayan, samahan natin at tingnan natin kung kuwan lang naman yan yung yero lang naman ang lalagay niya sa taas. So yung flooring niyan saka na raw niya titirahin. Naghahanap pa kami ng yung pamporma kung paano. So unahin muna niya, importante naman yan yung muna, balangkas at yero. Yung pag niyan semento sa baba madali na yan, basta't meron ng buhangin saka graba. Yun, kasi yung bomba, pag binobomba malabo yung tubig kasi yung tubo gumagalaw. So yung lupa sa ilalim pumapatak sa tubig, so malabo. So kailangan malagyan ng flooring, malagyan ng pundasyon yung bomba, yung tubo ng bomba ng tubig para steady siya pag ginamit. Ayan, para hindi lumabo yung tubig. So yan ang project namin gagawin. So as of now, kasi nag-uulan pa, so unti-unti lang, kaya dahan-dahan lang muna lahat ng project para matatapos din yan. Kasi hindi pa kami makapagtanim kasi panay pa ulan. So wala siyang paglilibangan din kundi yung magpakain ng ng livestock. Kaya yan, ayan ang naisip namin para at least kahit pa paano may natatapos. Ayan mga ka-SK,
Maraming salamat sa pagsubaybay sa farm. Yan, sa Joy's Farm. Yan, at sana si Jerel tumagal, no? I mean, kasi okay siya eh. Magalang. Yun. Alam mo na, siyempre, hindi naman natin siya mapipigilan kung makakita siya ng mas magandang trabaho na aasenso yung pamilya niya. Pakiusap lang sana bago siya makahanap o maghanap man. Yung nakasettle na ako dyan. Yun, para wala na tayong problema. Andi dyan na ako at mandali na nating pagalawin niya kahit na total malapit na lang naman eh. Malapit na. Counting 2 years na lang. So malapit na. Yun. Sana tumagal siya. Yan, magaling magtrabaho. Saka hindi mo na kailangan ulit-ulitin o utusan. Hindi ko siya inuutusan. Sinasabi ko lang anong mangyayari, pero nagagawa na. So ayan, at natapos na niyang ibinalangkas. So nagpatong na siya ng yero. Ayan na mga ka-SK. Medyo okay na. Malapit-lapit na at siguro bago bumaksak yung ulan, na yan, tapos na yan, nalagyan niya ng yero. Ayan, mga ka-SK, at huwag nyo kaming iwanan at tapusin natin hanggang mailagay yung yero, no? Ayan. Ayan mga ka-SK, at nilalagay na yung yero ni Gerald. At medyo hinahantay niya yata yung kanyang misis para mag-abot. So ayan, sinusukat pa lang niya. Kung siguro mga 3 yero lang dyan, kasya na yan. So sakto-sakto lang siguro. Ayan, at pag umulan, hindi na mababasa yung water pump. Yan, tapos niyan mga ka-SK, susunod namin yung yung flooring nung yung bomba, yung bomba ng tubig. Lalagyan namin ng semento yan, at lalagyan din namin ng parang pundasyon yung tubo para pag binomba hindi umaalog, kaya malabo yung pumapanik na tubig. So para stable siya, lalagyan namin ng semento yung pinakatubo niya, parang pundasyon para mag-steady yung tubo at malinis na tubig yung ipanik. Kasi dati malinaw na yun, iniinom na nga ng mga tao dyan yung tubig niyan dahil masarap yung lasa daw niya. So yun, ayan, sila Gerald ando pa rin sa taas. Yun. So tatapusin nga niya yung yerong kinakabit. Ayan, andito ako sa may terrace ngayon. Sa kuha ng camera ng ating CCTV. Kaya yan, hinintay din niya yung yung asawa niya para iabot yung yero. Kaya yan, malapit na maikabit. So yan, tinetext crew niya na lahat yung yero. So yan, meron naman tayong DeWalt drill, wireless, I mean cordless. Yan. So easy gamitin. So yan. At parang umaambon na. Kung makikita nyo, medyo
parang may ambon na siya. Hindi lang ganun kalakasan, pero umaambon na. Ayan, pero andyan pa rin siya at tatapusin niya yung kanyang ginagawa. Yan nga, yung kasi nag-uulan pa rin eh. So hindi ko alam kung kailan mapapalatadahan yan, dahil kung umuulan hindi pwedeng gawin dahil paniguradong madadamage ng tubig yung semento. So yan, hintayin natin mag-clear bago natin gawin yung flooring niya. Yan, no? Talagang umaambon na. Kung nakikita niyo sa screen, ayun, no? Ayaw niya pang bumaba. Talagang gusto niya pagbaba niya, tapos na yun. So yan, ganyan siya kagaling. Sana mag-stay pa sa atin. Kaya kailangan natin na obserbahan kung ano pang mga kailangan niya na sa gamit sa para yung mga ginagawa niya hindi maantala. Ayan mga ka-SK, at umaambon na talaga, andyan pa rin siya. Ayan mga ka-SK, tinuloy nga niya kasi sayang nga naman, ilang tech screw na lang ibabaon niya kung bababa pa siya. Kaya yan, tinatapos na niya. Total, nabasa na siya at andyan na rin siya sa itaas. Kaya yan, tatapusin na niya. Kasi sabi niya, na-delay na raw yung trabaho dahil nga yung ninakaw nga yung itak niya. So, nahinto yung pagkuha niya ng kawayan. Kaya na-delay ng isang araw. So, bumili pa kami ng bagong itak na nagagamitin. Kaya yan. Ayan, at medyo nailatag na lahat ng yero. Malapit na. Konti na lang screw. Pababa na siya. Ayan mga ka-SK. At dyan po natapos yung project namin. At abangan nyo yung susunod na project namin. At made in bamboo rin. Ayan, tapos na siya. At bababa na maya-maya. Dito na lang po muna mga ka-SK. Maraming salamat po sa panonood at sa inyong suporta. Ingat-ingat po kayo kung saan man kayo naroroon. At nagpupugay po dyan at kumakaway ang kasunog kilay nyo dito. At abangan nyo yung susunod naming project. Yan, at natapos din yung aming bubong ng water pump. Yan, maraming salamat sa inyong lahat. Shoutout dyan sa aking mga subscriber at silent viewers. Maraming salamat po sa inyo dyan, sa lahat ng aking kaibigan dyan sa Pilipinas. Kumakaway po dyan, maraming salamat sa inyong lahat. At pati na dito sa aking mga kaibigan dito at co-workers, shoutout sa inyong lahat dyan. Ingat-ingat po kayo and God bless po. Bye-bye.